I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan. Mayroon tayong, syempre guys, good news for everybody. Dito guys, kung nakikita nyo, itong El Nino na nangyayari ngayon, siguro ramdam nyo yung sobrang init kahit dito sa amin. Pero dahil dito, ang sinabi ng PCO Office, sa kabila ng epekto ng El Nino, mas mataas ang produksyon ng palay at mais sa bansa ngayong first quarter ng 2024. Sa tulong ng mga hakbang ng pamahalaan para sa irigasyon at pagsasaka. Narito ang mga detalye. So, napakaganda ito mga kababayan. Alam nyo, nasabi ko sa isang video ko, si Pangulong Marcos Jr., laging advance po yan mga kababayan, ang kanyang pag-iisip. Ang ibig kong sabihin, like for example, ang sinabi ng forecast, example guys sabi ng forecast, may bagyong darating. Diba? Pag sinabing may bagyong darating, ang gagawin ng Pangulong Marcos Jr., advance po yan mga kababayan. Tatawagan niya po yan, ang sekretary ng DSWD or sino man ang involved na ahensya ng gobyerno para lang mapaghanda itong sakuna na darating, like for example bagyo. So tatawag yan ng advance mga kababayan. Nasasabihin sa DSWD, kailangan ay handa nyo yung mga relief goods, yan, yung mga pagkain, mga mineral water, para masuplayan ang lugar na kung saan tatama ang bagyo. Ganyan si Pangulong Marcos Jr. guys. Napaka-advance yan. Repack na kayo. Unahan nyo na. Dahil alam nyo, darating ang bagyong ito sa lugar na yan. So kailangan unahan nyo na supplyan yung region na yan para itambak sa warehouse nila doon. Ng DSWD, yung branch ng DSWD na warehouse. Like for example, Region 10, doon tatama yung bagyo. So ang gagawin ng Pangulo dyan, mga kababayan, ay kausapin ng sekretary ng DSWD, kailangan i-ready na yung mga pagkain, lahat ng kailangan. Kailangan ihatid na dito sa Region 10 ang mga kailangan ng relief good, dahil kung darating ang bagyo sa araw na yan, hindi na kailangan ang preparado sa araw na yan, kundi nakaprepare na kaagad at maihatid sa lugar na dapat paghatiran. So ganyan si Pangulong Marcos Jr. Very advanced kaagad. Pinapangunahan niya bago na maglandfall ang bagyo guys. Nandoon na po ang mga relief good. Ganyan si Pangulong Marcos Jr. At of course, kakausapin niya naman yan yung DBM natin na kailangan i-ready yung pera, para ibigay sa Region 10. Like for example lang ito, kung gaano ka-advance at kagaling si Pangulong Marcos Jr. Kailangan like for example 10 million magbigay ng 10 million doon kasi mayroon tayong budget 2024, 'di ba? Every year po 'yan. So i-release na kaya kaagad yan, automatic na ipamimigay na yan sa nasalanta ng bagyo doon sa region na yan. Alam po natin, ang Pangulo, pag pumupunta dyan at mag-inspection sa mga damage, ay may dalang mga chiki. Ganun, mga kababayan. Hindi po yung kung saka naman darating yung bagyo sa araw na yan, saka ka mag-prepare, hindi po ganun ang Pangulong Marcos Jr. So, I think get yung ibig kong sabihin. For example, ganyan ka-advance si Pangulong Marcos Jr. So, ito ang ginawa niya kung bakit nag-increase in yield for palay, corn. The first quarter comparison 2023 and 2024. Tingnan nyo guys, corn increased by 5.9%. Ay wow. Bakit? Tingnan nyo ito guys. Yung first quarter ng 2023, di ba? Magkano? 2.56 ay 52 lang. Di ba? Pero nung pumasok ang second quarter
ng 2024, ayan, tumaas guys, ha? Tumaas yung mais. Wow, grabe, no? So, pumapatak ito guys ng 5.9%. 5.9%. Bakit? Noong 2023, si Pangulong Marcos ang nagiging DA Secretary. Wala pa si Secretary Laurel. No, hinawakan niya po yan nung nakaupo siya kaagad sa Malacanang. Bakit? Alam ng Pangulo ang problema sa bawat region ng agri-sector, yung mga bawat magsasaka. So, ang ginawa ni Pangulong Marcos dyan, mga kababayan, nakikita niya ang problema sa ating mga magsasaka pagdating sa corn, no? So, mahina ang suporta ng mga past administration sa kanila. So, ang alam po natin ng Pangulo, talagang magaling yan. So, ang ginawa ng Pangulo, mga kababayan, kinausap niya po ito yung national irrigation. Dahil alam po natin, ang mga magsasaka, kailangan din po ang tubig. So, kinausap niya si Secretary Guillen na kailangan sa bawat region alamin kung anong problema ng ating mga magsasaka. So, of course, guys, kailangan ng tubig. So, yun naman po ang ginawa ni Secretary Guillen. Talaga namang malaking tulong ni Secretary Guillen. Ibig ko sabihin ang national irrigation. Now, dahil dyan, mga kababayan, hindi lang po yan ang kanyang ginawa, no? Advance, sapagkat ang Pangulo, alam niya po, pagdating ng 2024, mayroong El Nino na dadating. Diba? Dahil sa ka-advance ang kanyang inisip, inunahan niya na po ang El Nino. Bakit? Yung 2023, mga kababayan, ang ginawa ng Pangulo as a DA Secretary that time, so ang ginawa niya dito sa mga magsasaka ng mga mais. Alam po natin 'yan, guys, Nagbigay po siya ng mga binhi, ng mais, mga pataba, kumpleto po 'yan, etc., etc. Not only that, kasi ang problema po ng isang magsasaka, mamais man 'yan o mamapalay 'yan, kailangan po nila ang pinansyal sa kanilang pagtatanim, no? Alam po natin 'yan, no? Yung hindi natin pwedeng ipapareho ang mga magsasaka. Dahil mayroong magsasaka na kailangan nila ng pinansyal. Mayroong magsasaka na mayroong, kumbaga sagad-sagad ang pera sa kanilang bulsa. So, hindi pareho yun. So, ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ito ang ginawa niya, no, para dito sa mga magsasaka, allow po sila mag-loan ng pera sa land bank. Oh, di ba? Yan ang kinaganda dito, guys. Nang sa ganun, hindi na po manghihiram ang mga magsasaka sa kapitbahay or sa 5-6. So, iisa na lang ang pupuntahan nila dito, mga kababayan, sa land bank. Maglulon po sila dito. Depende sa kanila kung magkano i-loan nila, na aayon po sa magagastos nila sa kanilang pagtatanim. No? So, dahil dyan, mga kababayan, yung mga nilon nila, pagkatapos nila mag-loan at ginamit nila sa pagtatanim, no? Ngayon, pag nag-harvest sila, mga kababayan, pwede po nila hindi i-cash yung nalon nila. Pwede po nilang i-installment po yun. Depende sa usapan ng land bank at yung magsasaka. Yun po ang pinakamaganda dyan. Oh, di ba? Oh, well, isisingit ko lang, alam po natin ang ating mga magsasaka, 600 plus po yan, Yung utang nila, dekada na. Umabot po ng 57 billion po yan, guys, O, dekada na po yan. Mga past administration, dinaanan ng mga utang na yan. So, dahil Marcos administration, mga kababayan, 2022. Oh, I think, yes, 2023. Yeah, 2023. Binayaran po ni Pangulong Marcos po yan. Yung utang ng mga magsasaka, umaabot ng 57 billion mula Cory, Tabaco, Gloria, Panot, Estrada at Digong. Si Pangulong Marcos lang ang nagbayad ng utang nila. Oo, see? So, ilib natin yan. Balik tayo doon sa ating usapan. So, yan, mga kababayan, uutang sila sa land bank. Pwede nilang bayaran yan na installment, mga base. Hindi biglaan ang pagbayad. Yan ang kinagaganda ng buhay ng mga magsasaka ngayon. Kasi itong mga binhi na ito, mga kababayan, nako ito guys, dekalidad, kompleto po yan. Kasi yan po
ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., tinulungan nila ang mga magsasaka that time dahil alam niya parating ang El Nino dahil pag El Nino mahirap ang magtanim. So naka-prepare na kaagad. So dahil dito nakikita nyo mga kababayan ang laki ng increase po ng mais. Sa kabila po ng El Nino, ito yung pinakamagandang utak na mayroon si Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, matalino ito mga kababayan, itong Pangulo na ito, no? Now, so ayan po lang aking nasasabi dito tungkol dito sa mais. Ngayon, pupunta na naman tayo sa palay. Oh, maganda ito guys ha. And congratulations sa ating mga magsasaka. Dahil po yan, malaki ang tulong ng gobyerno sa kanila. Alam nyo naman, ang Pangulong Marcos Jr., priority niya po ang magsasaka, mga kababayan. Number 1 po yan sapagkat ang magsasaka ang nagbibigay ng supply na pagkain sa ating lahat. O dapat nga priority ng mga past administration. Alam nyo, kung ang ginawa ng mga past administration, 100% ang tulong sa mga magsasaka, mga kababayan, hindi malayo, mag-i-export tayo ng mais o ang palay. Pero hindi po nangyari yan dahil sa kapabayaan ng mga past administration na walang tulong ang mga magsasaka, kaya naghihinaing talaga sila. Kaya nga nung dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, ang laki ng papasalamat nila. Bakit? Gumana ang irrigation, national irrigation sa bawat region, may branch yan pupunta lang sa doon, sasabihin tutulungan nyo kami, kailangan na ng tubig, ora mismo. Ganun kagaling. Kasi masipag ang Pangulo, dapat lang masipag ang mga sekretary nila. Sekretary niya. Yun ang kinaganda sa administrasyon nito. Ngayon, ni Pangulong Marcos Jr. kasi very fully support yan sa mga magsasaka. I-research nyo guys kung magkano po ang naani ngayong taon na palay. Nako, sobra ang dami. I-research nyo. Kasi kung explain ko pa dito, nako, mahaba pa ang ating oras. But anyway, tingnan nyo ang palay mga kababayan. Yan ang pinakamaganda sa utak na mayroon si Pangulong Marcos Jr. Advance, guys! So, ibig sabihin nun, ngayon, El Nino na, sa sobrang init, hindi na tayo namumblema, mga kababayan. Kasi, mataas ang increase ng palay at ang mais at iba pang produkto. Kasi yun ang ginawa ni Pangulong Marcos, kailangan preparado tayo. Habang malayo pang El Nino, gawin natin ang tama para hindi tayo mahirapan pagdating sa El Nino. Yan ang resulta ngayon. Tingnan nyo kung gaano kagaling ang Pangulo. O yung palay, magkailan? Palay increase by 1.1%. What the heck? Tingnan nyo. First quarter of 2023, ilan? 4.78%. See, mga kababayan? Palay increase by. Itong second quarter of 2024, magkano? 4.83%. Ay, di ibig sabihin, tumaas. Wow. Ay, di kayo maluka sa ganitong klaseng galawan ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga, very support niya, mga kababayan. Ang ating mga magsasaka, kahit saan yan, ma-onions yan, mapalay man yan, lahat ng agri. Talaga namang grabe, mga kababayan. Actually, ang dami magagandang good news, Ang dami yan, guys. Hindi natin ma-occupied i-updates, no? So, dahil dito, talagang humanga ako sa Pangulong Marcos Jr. Kasi advance ang isip niya. Lagi niyang iniisip yung mga darating. Talagang mahal niya ang mamamayang Pilipino sa kabila ng pambabatikos, pambabastos, pambabalahura, pagpunta sa mga page ng PCO, binanatan, sinisiraan si Pangulong Marcos doon. Tingnan nyo, yan yung mga anti-Marcos. Walang kasiyahan sa sarili. Dahil sa sobrang inggit. Kaya tuloy ang nangyari sa kanila ngayon. Bakit? Nga. Ganyan sila. So this is good news for everybody. Yan ang ibig kong sabihin, advance ang pag-iisip ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi tayo nagkukulang. Maraming bigas ngayon, mga kababayan, ang nag-aani. At nga ito pa
Ang pinakamaganda dito, bakit kanyo? Ang sabi ng mga magsasaka, mura ang bawat kilo ng palay. Oh, 'di ba? Alam nyo ba ang hinanaing ng mga magsasaka, ha? Nakarating po 'yan kay Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. So, ang ginawa ngayon ng pamahalaan, ang Marcos administration, mga base, ha? Yung mga magsasaka, na nagpapalay, mga kababayan, sa kanilang bagong ani, mismo na ang pamahalaan ang bumili sa 20 per kilo ng palay. Or higit pa doon, correct me if I'm wrong. Di ang saya nila ngayon, guys. Ang saya nila. Mismo ang pamahalaan ang bumili ng bagong ani nila. Ngayon, true NFA. Kaya yung mga palay na sa NFA ngayon, mga kababayan, yan ay mga bagong ani galing sa mga magsasaka. See, tingnan nyo kung gaano kagaling ang Pangulong Marcos Jr. So ngayon, pupunta kayo sa Kadiwa, mga kababayan. Anong nakikita nyo dun? Masasarap ang bigas. Magkano kilo? 25 per kilo. Inilunsad ang Kadiwa store sapagkat nakikita ng Pangulo ang mga pangunahing bilhin medyo tumaas. Pero hindi naman gaan tumaas yung the rest. Well, lagi kong sinasabi, ang per kilo ng bigas kayang afford ng mga Pilipino yan. Pero dahil sadyang anti-Marcos ka, para lang makapanira, ginagawa mo sangkalan, yung sinasabi nilang mahalang bilihin. Mataas ang kilo ng bigas. Saan ang pangako? 20 per kilo. 'Di ba? Well, guys, let me correct, 24 kilo, hindi pangako, pangarap po yan. Pero ginagawa nilang sangkalan yan para titirahin lang si Pangulong Marcos Jr. at sisirain. Ganun ang style ng mga anti-Marcos at ang mga asong askal na DDS. Sila yan. Pero alam na alam po nila na nasa tamang landas po tayo. Kailang nagbulagan sila. Pero wag kayo, mga kababayan, sa mga ayuda sa bawat probinsya ng bagong Pilipinas, maraming anti-Marcos at DDS na nakikinabang doon. Gets nyo? Ganon sila kagahaman, Supposed to be, wag na kayo pipila dapat Kasi ang galing yung bumati ko sa Pangulong Marcos Jr. Ganyan sila kasalaula. Pero dahil si Pangulong Marcos Jr., mahal niya ang mamayang Pilipino kahit anong klaseng kulay ka, wala kang pakialam. As long as you are Filipino blood, lahat yan makikinabang. Ganyan kabait si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Mabait, hindi pala away. Hindi ko lang mawari kung ano ang naging kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. dito sa mga DDS na ito, na kahit saan page or vlogger ni Pangulong Marcos Jr. doon pumupunta at nagsasalita ng masasama. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman sila inaaway. 'Di ba? Pero isa lang ang nakikita ko dito. Ang agenda ng mga ito, mga kababayan, ay gustong paboran lang ni Pangulong Marcos Jr. Ito si Pastor Kibulok. Gustong absueltuhin, wag na ikulong. Wag nang kasuhan, i-absueltong yung franchise ng yung network niya. Ganon ang gusto nila di ba? Ganon ang gusto nila. Wala nang ICC na pumupunta rito. Talaga naman ang ICC hindi naman talaga inaalaw ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, saved by the bell si dating Pangulong Digong hindi inallowed. Sabi nga ng mamamayang Pilipino, majority ng anti-China. Sana papasukin ng ICC para makulong yan si Digong doon sa Bartolina. Yun ang wish nila Dahil kasi mga balahura ito. Sinasaula-ula nila mismong bansa nila mismo. Sa kayo makikita niyan. Kaya dahil dito, mga kababayan, pagtaas, pag-increase ng yield ng 4 palay and corn, ay, nako guys. 110 sabi ni Pangulong Marcos Jr. On behalf of 110 millions of Filipinos ay makikinabang dito, mga kababayan, sa increase in yield for palay and corn first quarter comparison 2023 and 24. Di ba? Ayan see? Ganun. Lahat makikinabang sa mga Kadiwa store.
Maraming mga DDS at anti-Marcos dyan na bumibili. Sa mga pumipila sa mga ayuda, marami dyan. More than half of DDS. Ay, naku. Sabi ko sa inyo maniwala kayo man sa akin, hindi. Tagayo sa bato yan, totoo yan. So dahil dito, congratulations sa Marcos administration. Talagang magaling itong Pangulo na ito. Mag-isip very advanced. O ngayon, tag-init, tag-araw. Tuloy-tuloy pa rin, guys, ang tulong ng National Irrigation para sa ating mga magsasaka. Hindi po, hindi titigil yan. Dire-diretso po yan. At ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., mayroon siyang sinabi, babasahin ko. Ito, minomonitor na naman, guys, ang El Nino, kung gaano ang lakas ng impact nito or kailan o ilang buwan pa tayo magdadanas. Nako, itong maganda na naman ang pag-iisip ni Pangulong Marcos Jr. Advance na naman, mga kababayan. Well, anyway, shout out sa mga Marcos loyalists dyan. Sa supporters. Ito guys, tingnan nyo. Ay, si Pangulong Marcos Jr. Very proud ako dito sa Pangulo na ito no? Ang sinabi po dito mga kababayan, sabi? Wow! PBBM orders activation of online platform to monitor El Nino, La Nina phenomena. Tingnan nyo guys. Lahat talaga nakikita ng Pangulong Marcos Jr. Basahin ko nga dito. Very ito lang maiksi kasi mahabang oras natin. Well anyway guys ang ating Pangulo na siya, okay na siya. Magaling na siya kasi flu lang naman yun mga sipon-sipon siyempre sa sobrang na-overfatigue sa pagtatrabaho. Ganun talaga pero sa kabila ng lahat, kung anong binabato na naman sa Pangulo, well, thank you very much sa pambalahura, pambabastos niyo sa kanya. God bless you na lang sa inyo. See you in 2028. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday ordered the activation of the El Nino Oscillation online platform, which is ang INOP. Ayan, hirap mabasahin ito. Centralized repository of data. Wow! Guys, I think ito siyempre na tayo ngayon high tech na tayo digital na tayo ngayon, di ba? Kaya nalalaman kung hanggang kailan ang kinatatagal ng El Nino, ano ba ang lakas ng impact ng init, ilang porsyento ba yan? Ay nako, wala akong alam dito guys, pero binabasa ko sa inyo, okay? Well, anyway, for the understanding, monitoring, and addressing the impact of, sabi ko sa inyo guys, the impact of the El Nino and La Nina phenomena in the Philippines. Oh my goodness. So, yan, mahaba ito guys, very, very mahaba ito. Ito lang short ang aking babasahin. So, siyempre, matik na yan, alam nyo na, no? Bisitahin nyo na lang page ng PCO. So, dahil dito mga beswa, ayan, PBM orders activation of online platform to monitor El Nino and La Nina phenomena. Ganyan ka-advance ang utak si Pangulong Marcos Jr. Nakikita niya ang maaring impact kung gaano kainit. Kaya, yan ang order niya. Tuloy-tuloy ang pagmumonitor. Siyempre, tulad ni Secretary Solidum. Ayan, kailangan yan. Siyempre, kinakausap niya mga yan. Siyempre, well guys, dahil dito mga kababayan, ay basahin ko po yung sinabi po ni Secretary Gillian ng National Irrigation. Siyempre, very proud itong secretary na ito. Tingnan natin, ito. Basahin ko guys, ang sabi po dito, Kaya congratulations sa mga magsasaka. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagpapagod. Ayan, asahan nyo ang Pangulong Marcos tutulong sa inyo yan. Ay, sabi dito, masagangan ng ani at magandang kita para sa ating mga magsasaka. Wow! Di kayo naloka mga best. Sabi po dito, nasa 73.5 na kaban. Oh my goodness. What the heck? Nabigas mula sa 0.3 hectare area ang naitalang inani ng National Irrigation Administration o Press Division Bay sa Harvest Festival for Dry Crop 2024 sa Gimba, Nueva Ecija noong Marso 25, 2024. Yesterday ito guys. Ay wow. Nako, di ba? Ang galing. Congratulations sa mga taga Nueva Ecija. Alam po natin guys ay pinagawa
ni Pangulong Marcos ang bagong dam dyan sa Balumbungaw ba yan? Correct me if I'm wrong. Itong last 2023. Tinapos po yan. Alam nyo kung ilang magsasaka. Ang daming magsasaka ang nakikinabang dyan sa dam dyan. Mayroon akong upload video dyan, mga kabayan. Dyan sa dam ng Balumbungaw ba yan? Yan. Dyan po sa Nueva Ecija po yan. Kaya naman, siguro ito ang outcome ng kanilang napakagandang dam, guys. 73.5 na kaban na bigas. Ay, wow. Grabe. Ang laki. Congratulations. Ang sabi po dito ng National Irrigation Administration. At siyempre, guys, kudos kaya Secretary Guillen. Talaga naman, mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. talagang napakasipag, ano? Sinabi po dito, Harvesting Victory of Rice Division 5 Harvest Festival or for Dry Crop 2024. On March 25, 2024, NEA of Rice Division B conducted its Harvest Festival for Dry Crop 2024 at Nakatamaku Irrigators Association and Corporation Barangay Tampak 1, Gimba, Nueva Ecija. Ay wow, grabe. Galing naman. NEA Administration General Eduardo A.D.G. Guillen. Ayan si administration, no? Lead Harvest. Ay wow. Nako, lead harvest talaga, ha? Festival, it highlights the rice harvesting for the dry crop season 2024, including farm works and crop cutting activities. Simultaneously, rice harvesting was conducted as a part of the program. Wow, sana all. Galing naman, Secretary Guillen, ha? Overseen by Mr. Cesar de la Cruz, the recent result shows an estimated yield of 73.5 kabans. Ay, laki nito, guys. 50 kilograms. Ay, naku. Sarap nito, no? Mabangot, saka medyo malagkit-lagkit ang bagong ani. Naku. Sabi, 50 kilogram kabans from a 0.3 hectares area with the harvesting still in progress. Oh my goodness. Still in progress. Naku, todo-todo ang increase nito. Ang kumbaga taas ng ani nila. Bakit kanyo? Kasi guys, sinuportahan sila ng ating mahal na Pangulo. Libreng pataba, libreng binhi. Lahat kompleto, Ricardo, libreng machine. Yung mga yung pangbungkal ng lupa na machinery, kompleto, Ricardo. Nakikita nyo yan sa mga video na in-upload ko. Binibigay ng ating mahal na Pangulo. Pagdating sa mga mangingisda naman, libreng mga bangka, alam nyo po yan. Diba? Yan ang maganda. So yun, mga kababayan, hindi lang po libreng bangka. Siyempre, mga NEET, diba? Lahat. At mayroong cash assistant pa yan. Kompleto nga no? Sa kagamitan ng mga ating mga mangingisda, ayan, kahit anong klaseng agri, no? Rice, yun. Magsasaka ng palay, lahat, sibuyas, lahat. Ang sibuyas naman, guys, ang problema nila doon is storage room. So ngayon, ang pagkakaalam ko 6 yata ang gagawin na storage room, no? Sa mga magsasakang onions. Yun po ay para ma-stack nila doon, ang kanilang mga ani at hindi na sila makiki-storage room sa mga iba't ibang lugar para magbayad. Ay, at least, yung bawat lugar, mayroon ng sariling storage room. I-research nyo yan, ha? Yan po ay narinig din ni Pangulong Marcos Jr. Ay ito, do rescue naman itong Pangulo na ito. Kaya on the way ngayon, yung paggawa ng mga storage room for the onions farmers, no? Sabi po dito, together with the search and vision, NAIA remains steadfast in their commitment to increase crop yields and reduce importation. This aligned with the goals of Bagong Pilipinas led by the President Ferdinand R. Marcos Jr., which emphasizes a dedicated focus on achieving rice self-sufficiency. Ayan, Philippines. Alam nyo, isa sa pinaka goal at gustong mangyari at pangarap ni Pangulong Marcos Jr., pag tuloy-tuloy po, guys, ang suporta ng Pangulo, and of course, tuloy-tuloy po yan, ang suporta ni Pangulong Marcos sa mga magsasakang palay. Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga kung bakit po nagbibigay po siya ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka, di ba? Kung bakit binibigyan niya ng tulong, kaukulang tulong mga magsasaka, dahil po yun din ang tanging paraan pag lahat yan ay magsaka ng palay at mag-ani ng sabay-sabay. Nako, mga kababayan, baka tiba-tiba lang tayo talaga sa bigas.
And that way, mga kababayan, there's is possible na bababa ang kilo ng bigas at there's possible babalik tayo sa pag-i-export ng bigas. Yan dapat ang tinitingnan ng mga past administration. Kung fully support sila sa mga magsasaka, malamang maiwasan ang pag-i-import ng bigas. Pagtuloy-tuloy ang tulong. Ito pa lang mga kababayan, ha? Itong 73 na yun itong 73.5, ayan nasa 73.5. Baka abot pa ng 100 yan percent na kaban. Ay nako, mas matindi guys. Pag yan lumagpas sa 100, nako, porsyento ang sobra-sobrang ani ng bigas, ay talagang hindi malayo, mag-i-export tayo talaga. Ganyan ang pamamaraan ni Pangulong Marcos Jr. So dahil dyan, pag nangyari yan, every ani, sobra-sobra yung ani, ay mga kababayan, maiiwasan talaga ang pagtaas ng bigas. Baka bababa pa yan. Sasabihin na lang natin 35, 25. Okay na yun mga bes, yan nga kasi yung iba hindi makapaghintay. Ito pa ang photos ni Secretary Galian, pinangunahan niya guys ang mag-harvest. Ang sarap maging magsasaka din mga kababayan. Pakita natin yung highlights, okay? Ito yan sa Nueva Ecija yan. Si Secretary Galian, pinangunahan niya. Ito guys, yung mga equipment na sinasabi ko na pinamimigay ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Libre. Di ba? See? Wow, galing. Well guys, saludo ako kay Secretary Galian. At talagang hindi rin nagpabaya ito guys pagdating sa irrigation no? Ayusin nga natin. Ayan uy, nako. Wow, galing. Ayan Wow, galing. See? Pinangunahan nga niya ang harvesting dyan sa Nueva Ecija. At ganda guys ang bunga ng kanilang pala, in fairness. Wow. Uy, yan ang ating mga magsasaka. Saludo tayo sa kanila. Sa totoo lang, no? See? Alam nyo, sa totoo lang, katulad nga sinasabi ko, kailangan talaga nila ang tulong ng pamahalaan. Without tulong guys, mahina ang production ng guys, ang palay natin, no? Kaya nga sabi ko nga, walang makakatumbas sa galing ng Pangulong Marcos Jr. Tanging bukod lang po siya. Kaya nga sabi ko, minsan naisip ko, kaya siguro sobrang inggit nila. Kasi magaling itong Pangulo, kaya siguro ganun, puro paninira na lang. Tingnan nyo, super hybrid rice seed. Ay, wow! Maganda ito mga kababayan. Mayroong isang magsasaka na nagsalita, ang ginamit niya daw na binhi, yung super hybrid. Ay, naku guys, dumubli ang kita niya sa totoo lang. Dumubli ang kita niya. Kaya ito naman ang nirekomenda ni Pangulong Marcos Jr. Maganda ito. Sabi ko nga, hindi malayo mag-i-export tayo guys, Ayan, ang ating mga magsasaka. Celebration best. Congratulations sa mga taga Nueva Ecija. Nako, ang taas ng anin nyo. Sobra-sobra naman yan. Galing naman. At syempre guys, katulad ng sinasabi natin, mismo ang gobyerno ang bumili ng kanilang ani sa mataas na presyo. Yan din ang isa sa pinaka-hinanaing nila. Mababang presyo in the past admin. So ngayon, dahil nakita ni Pangulong Marcos Jr., nakarating sa kanya, pinagkalooban niya guys ng pagbili ng mataas na presyo ang per kilo ng palay. Yan ang pinaka the best. At yan ang hindi alam ng mga askang aso na tumatahol. Kasi hindi sila nagre-research. Harvest Festival, congratulations, sana all. At ito pa guys, ang sinabi ni Secretary Galian. Ito pa guys, sabi, farmers have increased their rice and corn production despite the El Nino phenomenon through the use of a farming strategy. Si Pangulong Marcos ang isa sa mga nag-iisip. Siyempre kasama niya po yung mga kanyang secretary, especially the DA, and of course the Department of Agrarian Reform. Ang sabi po dito guys, farming strategy which optimizes water use,
the Administrator of the National Irrigation Administration, which is ang naiya bird on Tuesday. Ay, wow. Talaga naman. Ay, kudos kay Secretary Gillian, of course. PH records increase rice production despite El Nino, says naiya chip. Ayan po, sabi ni Secretary Gillian. Ako, natutuwa ako. Ang iba, hindi natutuwa. Ay, wala akong pake. Basta ako, nakikita ko naman ang galaw ng Pangulo sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang suporta sa ating mga magsasaka. Saludo ako sa Marcos administration, and of course sa kanyang mga sekretary, talagang nagtutulungan. Mapunta ka naman sa economic teams niya, ay tudo trabaho din namang mga yan. Well, sa kabilang mga batikos, hayaan yung mga yan. Ayan trabaho nila, magbatikos. Malala ng mga utak niyan, guys, ha? Kasi sa sobrang inggit, kaya ang nangyari sa kanila, nga. So, dahil dito mga bayas, anong masasabi nyo? Ako walang masasabi. And of course, may masasabi ang mga anti-Marcos, mga DDS dyan. Asahan nyo magkukomment ang mga yan. Ha? Kasi hindi ganyan ang puon nila na nakaraan. Pabaya. Ang ginawa ng puon nila, kundi nakipag-secret deal dyan sa China. Kaya yan ang nangyari ngayon dyan sa Western Philippines. Bakit? Kasalanan nila yan eh. Si PBBM ngayon ang nahihirapan. Ang mag-aayos ng gusot nila sa mga pinagagawa niya. Maraming hidden agenda itong mga to, mga nagginagawa nila. Hindi natin alam. Malalaman na natin yan, guys, sa mga susunod na araw, ang mga hidden agenda, itong mga nakaraang mga namumuno. Kaloka. Kulang na lang ibibintang Pilipinas ba? So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. Medyo mataas ang aking oras ngayon, pero pagpasensyahan nyo, panoorin nyo ng buo. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Pag inggit pikit, bakit? Nga. God bless Philippines, baboos.